Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father, and thank you, Holy Spirit, for I know, Lord, we know 2 or 3 gathered in your presence. Your very presence is in their midst, Lord. Lord, higit po kami sa 2, 3. We are almost 300 right now who are watching. At alam po namin na ang iyong presensya ay nandito sa amin pong kalagitnaan. You are the God who is not bound by time, space, or distance. You are the omnipresent God. Kayo po ay nasa lahat ng dako, Panginoon. At kayang-kaya mong katagpuin, kayang-kaya mong hawakan, pagalingin, bigyan ng kapayapaan ang mga kapatid kong nanonood po ngayon sa live stream po na ito. Wherever they are. Marami pong nagsabi kanina sa live comment, pagod na ako, may anxiety ako, nalulunod na ako sa mga problema ko. And yes, Lord, sa mundong ito, we will face a lot of problems, difficulties, even tribulations, God. Pero Lord, naniniwala po ako na ang mga taong sumusunod at nagtitiwala sa iyo ay hindi mo pababayaan. Lord, strengthen mo ang mga kapatid kong ito. Bigyan mo sila ng panibagong pag-asa at ng panibagong sigla. Ang mga kapatid ko na nandito sa Pilipinas at ang mga nanonood na nasa ibang bansa, magkakaiba po kami ng time zone, pero meron kaming iisang Diyos na nakatingin, nakatunghay sa tunay na kalagayan po namin, Panginoon. So I pray, God, as we meditate your word, as we worship and as we pray, let your manifest presence, Lord, hallelujah, manifest presence, God, flow upon each and every one of us. Kumilos ka, dumaloy ang iyong kapangyarihan, let your anointing, hallelujah, double portion of your anointing, Lord, be upon us. In the name of Jesus. Holy Spirit, you are welcome. You are welcome. You are welcome to touch us. You are welcome to change us, to transform us. Whatever you want us to do, Lord, binibigyan po namin kayo ng kalayaan. Gawin mo ang nais mo. Puspusin mo ang mga tao na nanonood po ngayon dito sa live stream po na ito. May they experience, Lord, that joy from your presence, that peace, and your overflowing love, God. We are not here to debate. We are not here to prove our point. We are not here to impose our religion, our belief, Lord. Hindi po kami nandito para makipagtalo kung sinong tama at kung sinong mali. But the sole purpose why we are here and why we are conducting this live program is for all the people to know that our God is alive. That our God is a loving God who desires a personal encounter, personal relationship with us. That is you, Lord. That is you, Lord. For God so loved the world that He gave up His one and only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have an eternal life. John chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama sa sanlibutan, kaya nagawa niyang ibigay ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak na si Jesus, na kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. You desire, Lord, hallelujah, to be with us in eternity. Kaya Panginoon, hayaan mo na ngayong gabi, maraming mga tao ang makaranas ng tunay na kaligtasan. Lord, save us. Rescue us. Sagipin mo po ang mga taong ito, Panginoon. Sagipin mo ang mga taong ito na wala ng pag-asa, na wala ng natatanaw na liwanag. Rescue us, Lord. Save us. In the name of Jesus. And as we call upon your name, Jesus, let there be salvation. Let there be forgiveness. Let there be redemption and consecration, God.
Maraming salamat, dakilang Diyos. Balutan mo kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Linisin mo kami sa aming mga kasalanan at ngayong gabing ito, malaya ka, Panginoon. Magtuturo ka sa amin, mangungusap ka sa amin, babaguhin mo kami, Panginoon, at palalaguin mo po kami. At wala po kaming ibang pangalang itataas sa platform na ito, kundi ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. I-bless mo lahat ng mga pamilyang nanonood. I-bless mo ang mga first-timers na nanonood. I-bless mo ang lahat ng mga napapadaan lang, Panginoon. And I pray, God, hipuin mo po sila, Lord, ng iyong kapangyarihan. Itago mo po ako sa iyong likuran. Again and again. I always pray, Panginoon, na ibaba mo po ako sa pinakamababang antas ng aking paglilingkod. It's not by might nor by power but only by your Spirit, Lord. Alam ko po na napakarami ko pang kailangan matutunan. Alam ko po, Lord, na napakadaming bagay pa na kailangan kong malaman. Ang dami pa, Panginoon. Pero nagpapakumbaba po ako sa inyo, Lord. Give me po, Lord, the wisdom, the knowledge and understanding that we need, Lord. Itago mo po ako sa iyong likuran and use my lips only, God. Anoint my lips, anoint every heart sa mga manonood ngayon, anoint your message, Lord. Huwag mong hayaan may mga salita kang mabanggit na hindi mo kaloobang mabanggit ko, Panginoon. Control me, Lord. I am your willing vessel. I am your willing instrument, God. Ako po ay isang putik lamang sa iyong kamay. And Lord, mold me, Lord, the way you want me to be. Magpapasako po ako sa inyo kahit saan mo ako dalhin, Panginoon. Magpapatuloy ako, patuloy kong ipoproklama ang iyong salita, Panginoon, sapagkat ito ang saysay ng aking buhay. Panginoon, without you, I am nothing. Without you, we are nothing. So Lord, bless us, bless our program, bless each and every one of us, God. Maraming salamat po. Hide us under your wings. Hide us under the shadow of the Almighty. We thank you, we glorify you, God. Maraming salamat, mahal na mahal po namin kayo. And this is all we ask in prayer. In Jesus' name we pray. At ang lahat po ay magsasabi ng malakas na Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Habang tumatagal po tayo, mga kapatid, mas nagiging personal tayo sa isa't isa. At kung mapapansin nyo po, wala na rin masyadong mga nanonood or napapadaan dito na, mga bashers. Alam mo yon. Parang iilan-ilan na lang po sila. And ako po masaya ako pag may mga ganong mga tao. Pero kita nyo yung pag-iingat sa atin ni Lord. Kita nyo po yung ginagawa niya sa community po na ito. The very exact prayers na lagi nating sinasabi na Lord, magpadala ka dito ng mga tamang tao. Magpadala ka dito ng mga tao may pinagdadaanan. And yes, the Lord is faithful kasi nagpapadala siya dito ng mga taong nangangailangan sa Kanya. Amen po ba? Kaya kung ikaw ngayon ay first time na nanonood ngayon, pwede ko ba na i-request na mag-type ka ng me? Kung first time ka, type me at kung saang lugar ka nanonood para po ma-welcome po namin kayo sa community po namin. Just comment me from Bulacan, me from US, me from Canada. Yan. So, welcome natin sila, mga kapatid. Hello, El, Lynn Julian from Muntinlupa City, si Honey XX from Bataan, si Ellie from Dubai, si El from Nueva Ecija. Yan. Welcome po kayo. Si Proud Single Mom from Kuwait, si Trisha Lial from Pangasinan, si Mao from Hong Kong, si Annalyn from Pampanga, si Blessings from Las Piñas. Amen. At yan. So kung meron pang habol, lagay nyo lang po dyan. So sige po, mga kapatid. Ayan, si Lauren Online Shop from Gel, Santa Maria, Laguna. Nakita po kayo ng ating mga life group leaders and they are there. Nandyan lang sila. Si kapatid from Samar, Mami Jing, may tiga Samar. At welcome natin sila, mga kapatid. Let us all together welcome ang lahat ng mga first-timers natin. Palakpakan natin si Lord for their lives. Hello, Hiraya Manawari from Kuwait. From Syria, Jin. Magbano de la Cruz from JIL Aklan. Welcome po sa inyong lahat. Welcome sa ating safe space.
Yan. So, we are conducting an online program here every day po na ang pangalan ay Heart to Heart Talks. And every day, we are having our online devotion po to encourage people, to motivate people, and to lead people back to Jesus. Kaya sa lahat po ng mga nandito, pwede po kayo mag-join sa atin pong simple community na kung saan pwede po kayong makakilala ng mga tao sa iba't ibang parts ng mundo. Meron tayong mga life group from the Philippines, sa abroad, meron din po, marami. So, message lang po kayo dyan sa nakapi ng atin po mga moderators. Yan. Kindly message heart to heart. Ito nakikita nyo sa taas na to. Heart to heart sa FB. Search nyo lang heart to heart. Message kayo dyan and then, mabibigyan po kayo ng link sa lahat ng atin po mga social media platforms. We have been doing this voluntarily, all for the love of God, since July 28, last year. Para sa lahat ng mga hindi nakakilala sa akin, ako po si Kuya Harold Cruz. I am not a pastor anymore, but recently, I resigned from being a church pastor. And now, I am doing this digital missionary thing po full-time. So ako po ay naglilingkod dito every day. I preach the Word of God here. And praise God po, thousands of people na po ang nakakilala kay Lord. Thousands of people na po ang nanumbalik sa Lord because of this live stream. All for the glory of God. At bukod po sa pag-share ng gospel, ako rin po ay isang lingkod bayan. Ako po ay isang barangay kagawad sa barangay po namin. So I serve God and I serve our constituents. I serve people without expecting anything in return. Kasi alam ko po na hindi tao ang magre-reward sa atin kundi ang Diyos. At ako po, mas gugustuhin ko ang gantimpalang magmumula sa Panginoon kaysa sa gantimpala sa sanlibutan ito. So, I devoted myself to this, to what I am doing. Kaya, ayun po. Ako po, si Kuya Harold Nicolas Cruz. And my life is an open book sa lahat ng mga tao dito sa community. Yan. Tanungin nyo na lang po sila. Start na po ako ng Japanese. God bless you, Tala, sa iyong language training. Yan. So, welcome po kayo dito. Kahit na anong paniniwala nyo, relihiyon nyo, kasi we believe din po na religion cannot save us. Religion cannot save us. Only our personal relationship with God. So, bakit nila ako tinatawag na pastor sometimes? They call me pastor because naabutan nila ako nagpapastor. Pero I resigned. So, hindi na po ako nagpapastor ngayon. Wala akong church na hinahawakan. Pero meron akong community na inaalagaan. Kaway-kaway sa mga nagpapaalaga. Ayan, praise God po. So, every day we are doing our devotion po. At masaya po kami sa ganitong buhay namin. Masaya kami na nagsasama-sama araw-araw at nagpapalalim sa atin pong Panginoon. Salamat po. Ate Cindy, you're here. You're here na po. Maraming salamat. Ayan. So, wag po kayo magtataka kung ba't may mga nagsasend ng mga gifts, ganyan and all. Never nyo akong maririnig na magsabi na, oy, mag-send kayo ng ganito, support me, ganyan-ganyan. Siguro yung heart me lang, yung heart me, ganyan. Pero other than that, no, because we are not here to earn. We are not here to do our business. Okay, we are here to proclaim the gospel. Ate Cindy, share ko lang. Kasi pinainom mo ako ng buko eh. Gusto ko lang i-share. Kanina, uminom na ako ng buko. Praise God. Bago ako mag-live, napadaan ako sa palengke. Tapos, nakita ako ng buko juice. Ang tagal ko nag-crave sa buko. So, ayan. Bago ako mag-live ngayon, uminom ako ng buko. Tapos, kinain ko yung parang yung pinakalaman niya. Kaya, naalala ko lang nung nag-send ka ng buko juice. Praise God. Oo nga eh, no? Nawawala yung mata ko pag wala akong salamin eh. Kasi sumisingkat pag tumatawa po ako. Pero, ganun talaga. Kaya, thank you, Ate Cindy. Yan. So, hello po sa inyong lahat. Welcome po kayo dito. Hindi uso ang nale-left out dito at hindi uso ang ma-out of place ka. Kasi dito, pamilya ang turingan namin sa isa't isa. So, we have this one big family, one big community, at meron tayo mga anak. No? May mga anak tayo. At yung mga anak natin, yun yung mga life groups natin.
Yun nga, sabi ko na, naiwan ko yung salamin ko doon eh. Sabi ni mama, naiwan mo salamin mo dito. Sorry, ganun talaga. Nakakalimutan. Nakakalimutan ko na. Pasensya na po. Ayan. So, welcome kayo ditong lahat. No, feel free. It's a home. Okay? So, welcome home dito sa dito sa community po natin. So, ngayon po, dadako na tayo sa Word of God. Siyempre, ito po yung pinaka-dapat inaabangan po natin. Medyo nahihirapan ako ng walang salamin kasi, medyo blur sa malapit. Pero, mas blur sa malayo kasi may astigmatism po ako eh. So, medyo, hindi ko nga alam kung baka, pero in Jesus name, hindi ako mahihilo. Kasi may ilaw dito. Kapag walang salamin, medyo, ako sa lights eh, sensitive sa maliwanag masyado. Ganyan. So, thank you, Mama. Nandiyan yung salamin ko. Pakitago na lang muna. Naiwan ko sa San Gabriel. Wala akong salamin. Ayun. So, ngayon po, dadako na tayo sa atin pong Word of God. Excited na po ba tayo ulit sa atin pong Word of God? Siyempre, di ba? Araw-araw tayo na excited. Wala pong aalis, no? It's already 10:17. Give me at least 30 to 45 minutes po to share. But it depends. Depende sa magiging flow kasi minsan napapasarap tayo sa mga natin eh. Sa devotion natin. Lalo na kapag nakaka-relate po tayo sa atin pong topic. So we're done with Exodus chapters 1 to 18. And now, ngayong gabi, ang pag-aaralan natin ay ang Exodus chapter 19. Exodus chapter 19. At ang title ng atin pong pag-aaralan ay Called to the Mountain, a Life Set Apart for God. Called to the Mountain, a Life Set Apart from God. For God. Bitin daw yung 30 to 45. So, Exodus chapter 19, it marks a major turning point. Okay? Ito ay nagmamarka sa mga Israelita, okay, sa isang malaking pagbabago sa kanilang buhay. Israel is no longer just a people delivered from Egypt. They are now being prepared to become a people set apart for God. Ate Meros. Hello, MCAT. God bless you. It's okay, White Heart. Nod ka lang dito, okay? So, ang mga Israelites, hindi na lang sila basta mga tao na basta umalis sa bansang Egypt. Hindi na lang sila yung mga tao na basta dineliver. Pero dito po sa Exodus chapter 19 ay paghahanda na po sa kanila para sila ay maging mga tao na talagang tinubos ng Panginoon. Sila talaga ay sinet apart ng Lord. At dito po sa Exodus chapter 19 ay dumating na po sila dito po sa Mount Sinai. And this is the place na tinatawag nating the place of encounter. Dito sa Mount Sinai. At dito po, hindi lang po basta gumawa ng mga miracles si Lord. Okay? Hindi lang siya gumawa ng mga himala. But He begins to establish. Everybody say, establish. Lagyan nyo dyan, establish. Okay? So, God begins to establish the people of God, the Israelites. Ano yung in-establish ng Lord? Relationship. Establish relationship. Establish identity. And establish covenant. Ito yung mga in-establish ng Lord. Okay? Ito yung tinayo ng Lord o binuo ng Panginoon sa mga Israelita na hindi na lang kayo basta mga taong tinubos ko sa bansang Egypt, pero kayo na ang mga tao na gusto ko na magkaroon ng relasyon, ng pagkakilala, at pananampalataya o pakikipagtipan sa akin. So, ang deliverance po ay pag-aalis sa isang lugar, kagaya ng naranasan ng mga Israelites.
dineliver sila ng Lord. Ang ibig sabihin ng deliverance, it brings us out. But, ang ibig sabihin naman po ng encounter with God, ito naman po yung pagse-set apart natin para sa Panginoon. At ito na yung binubuo ng Lord ngayon. Okay? Sineset apart niya na ang mga Israelites. Kasi tapos na siyang i-deliver eh. Mga kapatid, tayo rin po. 'Di ba? There comes a moment in our lives, mga kapatid, na nabuhay din tayo sa Egypt. 'Di ba? Tayo ay mga alipin ng kasalanan. Tayo po ay matagal na buhay sa kadiliman. Tayo ay matagal na nabuhay sa hurt. Punong-puno tayo ng hurt, punong-puno tayo ng worry, ng takot, etc. Pero dineliver na tayo ni Lord. Amen? Tayo ay tinanggal na ng Panginoon. God brought us out. God delivered us already. Tinanggal na tayo ng Panginoon doon sa lugar ng pagkakaalipin po natin. Pero hindi natatapos sa deliverance. Kasi ang gusto ni Lord, no, ma-encounter mo siya, amen, at ma-establish niya sa iyo ang relationship, ang identity, at ang covenant. Hindi ka lang basta niligtas at pinalaya ng Panginoon. Pinalaya ka ng Diyos, ubos ka niya, sinagip ka niya, para magkaroon ka ng malalim na relasyon sa Kanya. Amen? So you are not just, hindi ka lang basta sinave ni Lord. You are not just saved. Okay? So hindi ka lang saved. Hindi ka lang ligtas, hindi ka lang ni-rescue. But God is calling out all of us, into a deeper relationship with Him. Are you guys ready now to have that deeper and intimate relationship with God? Kasi na-deliver ka na niya eh. Lalo sa mga matatagal na dito, di ba? Na-deliver na tayo ni Lord. Niligtas niya na tayo eh. But this time, mas palalim ang nais ng Panginoon na makilala natin siya. So, paghahanda po ang Exodus chapter 19, bago ibigay ng Lord ang batas sa Exodus chapter 20, kasi dito na ibababa yung mga law. Okay? Dito na ibababa yung law. Kuya, question po, paano po na-save yung mga tao before Jesus? So, theologically speaking, yung mga, kasi kailangan mong maniwala kay Jesus, di ba? During the New Testament. Sa panahon natin din ngayon, you need to have faith in Jesus. So, magandang question yun. Paano na-save yung mga tao before Jesus? Wala pa silang pagkakakilala kay Jesus. So, sila ay maliligtas by law, sa batas. Kasi meron diyang mga batas na ibababa, na yun yung mga dapat natin gawin. At kapag ikaw ay sumunod sa batas, you are considered saved. So, saved sila by the law. Pero tayo ngayon na nabubuhay dito, we are saved by grace. Dahil sa biyaya ng Panginoon. 'Di ba? Nung unang panahon, meron silang kailangan pang pumatay ng hayop, etc. Merong mga requirements for them para malinis yung kasalanan nila, para alam mo 'yon, para manumbalik sila sa Lord. Marami silang kailangan gawin. Maraming mga ceremonies, offering na kailangan gawin. But for us, malaya tayo. Yun yung sinasabi ko sa inyo na tinanggal na, yung sa kantang You Tore the Veil You Made Away, tinanggal na ng Panginoon yung telon na humaharang sa Panginoon at sa mga makasalanang mga tao. And now we have free access. We have that access po, libre, na makarating tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Hindi po ba dapat tayo magpasalamat doon? Palakpakan nga natin si Lord. Ilang hayop na kaya yung napatay mo kung kailangan pa rin ng ganong mga rituals, Paano kaya? Ilang hayop na yung napatay mo? Napakadami na siguro, di ba? Pero ngayon wala eh. Purihin po ang Panginoon dahil nabubuhay tayo ngayon dahil sa biyaya at habag ng Panginoon. But, listen. Kapag dumating na ang Panginoon dito, okay, kapag dumating na, kasi darating po yung 7 years of great tribulation.
doon talaga mawawala ang Holy Spirit. At doon maghahari si Antichrist dito sa mundo. But again, it's a deeper teaching about eschatology sa study of the last days. And we are not, hindi tayo pupunta pa doon sa ngayon. Okay? Hindi pa tayo pupunta doon sa ngayon. So, ganun po yung mangyayari. As in, magkakaroon ng Great Tribulation. That's 7 years, no? So, parang ano yun, kalahati nun ay magpapakilala si Antichrist na mabuti, aayusin niya, etc. But the last years, doon na po, sisiklab ang ano talaga, as in, hindi pa nakikita ng mundo na kapighatian. Ganong level. So, napakahirap. Kaya tayo po, mga kapatid, ay inihahanda upang hindi na po tayo maiwan kapag dumating po ang Great Tribulation. Kasi meron pong paniniwala na merong pre-tribulation, mid-tribulation, at post-tribulation. So, ang paniniwala ng pre-tribulation, magra-rapture muna bago mag-Great Tribulation. Yung iba naman po, sa kalagitnaan, doon palang magra-rapture sa gitna ng tribulation, or sabi ng iba, nasa tribulation na daw tayo ngayon at kailangan matapos tong kapighatian na to, tsaka palang magkakaroon ng rapture. Pero tayo ang paniniwala natin, ako po pala, personal, kasi hindi ko alam yung paniniwala nyo. But as for me, ang paniniwala ko is pre-tribulation muna. So, ililigtas muna tayo ng Panginoon upang hindi na natin sapitin yung 7 years of Great Tribulation. So, yun po. So, ira-rapture muna tayo ng ating Panginoon. Pero kung ano man ang mangyari, kung ito man ay pre-trib, mid-trib, or post-trib, mga kapatid, ang mahalaga, handa ka. Okay? Ang mahalaga, handa ka. Kaya sabihin na natin, o sige, pre-trib, di mas maganda. Kung mid-trib, okay lang. Yung post-trib, grabe, mapagdaanan mo yung 7 taon ng kapighatian eh. Napakahirap po nun, di ba? Pero again, ako lang po, ang paniniwala ko is rapture muna bago ang Great Tribulation. And once again, I am not saying this para takutin po kayo, pero sinasabi ko po ito para maging mapaghanda ka. Okay, sinasabi ko to sa iyo para mapaghandaan mo ang rapture. Kasi po kapag nag-rapture na at kapag naiwan ka, ano na po yan? Talagang tataka na po yan. Okay? Tapos hindi ka makakabili, hindi ka kung wala kang tatak. At kailangan mong i-renounce. I-renounce ba yung tawag doon? Yung parang kailangan mong itakwil si Jesus sa buhay mo. Ganon. Pero wag mong gagawin yun. Okay? Wag mong itatakwil ang pananampalataya mo. Kasi meron pa namang salvation right after eh. No? Meron pa namang salvation. Pero talagang mamamatay ka sa sobrang hirap na paraan. Ganong level po. So, again, hindi yun yung pag-aaralan natin, pero nandoon yun sa law, nasa batas yun. Sa Exodus chapter 20, mapag-aaralan natin sa mga susunod na chapters. But for now, it's just preparation for the Israel. Nag-establish na si Lord dito. Sa Exodus chapter 19, nag-establish na siya ng relationship, ng identity at ng covenant sa mga Israelites. So, tinawag na ni Lord dito si Moses na umakyat po sa Mount Sinai. Yan. And declares his intention for Israel. Ano ba ang gusto ng Lord sa mga Israelites? Now, listen. Exodus chapter 19 verses 5 to 6. Okay? Exodus 19 verses 5 to 6. Ano ang intensyon ni Lord sa mga Israelites? Sabi dito, "Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession, a kingdom of priests and a holy nation." So ito ang intensyon ng Lord sa mga Israelites. Kayo ay mga treasured possession ko. Okay? A kingdom of priests and a holy nation. So God is reminding all the Israelites what He has done. Ano ang ginawa ng Lord sa kanila? Okay? What He has done, who they are becoming, and what He requires. Ano ba ang ginawa ng Lord sa kanila? Diba? Dineliver sila.
Okay, dineliver sila ng Panginoon from Egypt. At ang gusto ng Lord sa kanila, maging holy nation sila. Banal, may kabanalan. At ano ang nire-require ng Lord? Obedience and consecration. Obedience and consecration. So sinabi ng Lord dito sa mga Israelites to consecrate themselves, to prepare for God's presence. No, malinisin niyo ang inyong mga sarili. Ihanda niyo ang inyong mga sarili sa presensya ng Panginoon. And also to set boundaries around the mountain. At ano nangyari dito? Nung bumaba ang presensya ng Panginoon, nagkaroon ng thunder, kung babasahin niyo po yung Exodus 19, lightning, kumapalang ulap, a loud trumpet sound, fire and smoke. Napuno po yung Mount Sinai. Naging ganun po ang illustration. Thunder, lightning, makakapal na ulap, loud trumpet sound, fire and smoke. And this moment, mga kapatid, dito sa chapter 19, it reveals both the holiness and the power of God. Okay? At dito pinapakita na dapat pala ang pag-approach natin sa ating Panginoon is not just casual. Hindi lang basta casual. It requires preparation, reverence, and surrender. Ilalagay ko po dito. Approaching God is not casual. It requires preparation, reverence, and surrender. Kaya kapag tayo po ay haharap sa ating pong Panginoon, and this is a training, kasi nga po nag-establish na si Lord. Sino po dito yung nakaabot nung devotion natin sa Genesis? Sino po dito yung mga Genesis pips pa lang nandito na? Marami. Okay. Praise God. So, amen. So, marami sa atin ang naabutan natin yung Book of Genesis nung binabaybay natin yon. Hanggang ngayon na nasa Exodus na tayo. At ang maganda kasi sa ginagawa natin, para tayo nanonood ng ng telenovela at nasusubaybayan natin siya chapter by chapter at nagkakaroon tayo ng idea ngayon. Nasaan na ba tayo? Okay, nandito na tayo ngayon sa dineliver ng Lord ang mga Israelites from Egypt. Okay? And this very time, hindi lang basta dineliver, nag-establish na si Lord. Okay? Ina-establish na ni Lord ang people of Israel. Ngayon, isa sa mga pagtuturo ng ating Panginoon sa mga Israelites ay hindi maging casual kapag lalapit sa presensya niya. Kagaya po dito, no? Si Moses ay inutusan ng Panginoon na umakyat sa bundok. Okay? So this is not a casual activity ni Moses. So it requires preparation, reverence, and surrender. So mga kapatid, tayong lahat na nandito, I believe maraming pagkakataon na po na nakilala natin si Lord through our devotion. But this time, it's a time of establishment. Hindi na lang basta kilala mo si Lord. Gusto ng Panginoon na alam mo dapat ang approach mo kapag lalapit ka na sa Kanya. Amen? The right approach. So ano yung approach? Kailangan may preparation, reverence, and surrender. Kaya every time na nagpe-pray tayo, di ba, hindi nawawala yung Lord, patawarin po ako sa aking mga kasalanan. Bakit? Kasi hindi kayang kumilos ng Panginoon sa isang maduming sisidlan. Kaya mga kapatid, lagi tayo magpaayos ng puso sa Panginoon. Let us always prepare our hearts. Every time na magde-devotion tayo, every time na haharap tayo sa Panginoon, magpe-pray tayo, you prepare your hearts. Magkaroon tayo ng mataas na paggalang sa Kanya at lagi tayong may heart that is fully surrendered to Him. Amen? Fully surrendered to Him. So point number 1, mga kapatid, God reminds you of what He has done before calling you higher. Exodus 19 verses 5 to 6 yung kanina. So point number 1, God reminds you, paalalahanan ka ng Lord kung ano yung mga bagay na ginawa niya before calling you higher.
Do you believe na merong mataas na calling sa'yo si Lord? Do you believe that? That God has a higher calling for you? Ako, I believe that. Ako, naniniwala ako dyan. At itong higher calling po na ito ay ang Diyos lang ang nakakaalam at siya lang ang magre-reveal sa'yo nito. Hindi lahat kasi ay tinawag para maging pastor. Hindi lahat tinawag para maging missionary. Hindi lahat ay tinawag para maging church planter, teacher, apostle, or whatsoever. Hindi lahat. So we have a different calling in life. And you have to know what is your calling. You have to pray for that. No? You have to pray for that. Ako po, before, ang alam ko talaga, na Lord, tinatawag mo ako magpastor, and I followed God, no? With the best I can. Talagang, naglingkod talaga ako sa Kanya. Akala ko hanggang doon, akala ko doon na talaga yung calling ng Lord sa akin. But again, little did I know, na hindi lang pala ako magpipreach ng gospel sa loob ng church. And God used me here in the digital platform to share the gospel of God to thousands of people na nandito sa ganitong mga platforms. Because I believe marami na, thousands of people na ang nakakapakinig sa akin. Thousands of people na ang nakapakinig sa akin. Kasi akala ko dati okay na sa 100 every week, 100 plus na makikinig sa akin yung mga tao. Pero, okay. Meron pa pala na nais ipagawa sa akin ng Panginoon. And only God can reveal that calling to you. But please believe that God has a higher calling for you. Higher calling. Amen? May higher calling sa'yo si Lord. Tingnan niyo po yung mga life group leaders natin. Sa lahat ng mga life group leaders natin ngayon, in-expect niyo ba na magiging life group leader kayo? Pinangarap niyo ba na maging life group leader kayo? Alam nyo ba na magiging life group leader kayo? Di ba hindi naman? Hindi nyo nga alam eh. Meron ba talaga sa inyo na nagsabi na ay magiging life group leader ako? Nung nagsisimula kayo manood dito sa akin dito. 'Di ba? Naisip niyo ba na magiging life group leader kayo? Maghahawa kayo ng mga tao? 'Di ba hindi naman? Hindi niyo pa siguro naisip that time. Pero inihahanda na ni Lord yung higher calling for you. And that is to lead life groups here in our community. And I praise God because you all obeyed. I praise God. Kung paano ako tumugon sa Lord kahit di ko alam, nakita ko yun sa inyo. Nakita ko yun sa inyo na, kahit di nila alam, sabi nila, okay, good. Naging life group leader na sila. And now, syempre hindi lang basta dapat binigyan ng responsibilidad, but also, it is my duty and responsibility to train them. Kaya, every week, magkakaroon kami ng gathering. Kasi nga, surprise. Kasi nga, duty ko yun. So, nagkaroon sila ng responsibilidad, and as their leader, I have to monitor and I have to guide them. No, kasi ang hirap ng walang nag-guide. Napakahirap. Maniwala kayo. Hindi nyo gugustuhin na nagsisimula kayo sa buhay Kristiyano na walang nag-guide sa inyo. Kasi ang mga bata, prone silang maligaw. So kung ikaw ay batang Kristiyano at walang nag-aalaga at walang nag-guide sa'yo, maliligaw ka. Diba mga bata, mabilis silang maligaw? Kaya napakadelikado mga kapatid na nag-aaral ka ng salita ng Diyos without the guidance of a pastor, without the guidance of a mentor, of a leader. Kasi pwede kang mag-aral ng salita ng Diyos based on your personal understanding and based on your personal rema. So mga kapatid, kailangan there must be a person who is accountable to us.
At kung walang accountable sa'yo, mag-join ka muna dito. Okay? Involve yourself. Alam nyo, hindi sapilitan yung pagdalo dito eh. Hindi sapilitan yung panonood nyo po dito. Okay? Ako ay preacher para sa mga tao na nanonood ngayon. Ako ay preacher para sa inyong lahat. Pero yung iba, kinoconsider akong pastor sa kanila kasi wala silang leader, wala silang mentor. So they considered me as their pastor because I am the one teaching them. And I praise God kahit sa murang edad. Alam mo, mas ahead sa akin yung mga life group leaders. Pagdating siguro sa karanasan, mas marami silang alam. But I praise God because they are all submissive, obedient, and nagpapasakop. Wala pa akong nakikitang leader na na nagmamayabang, nagmamataas, lahat very humble. At lahat, kahit bago sila, they are really doing their best to reach you out, guys. To reach their members. Ganon sila ka-passionate. So, I praise God, life group leaders. I praise God for your life. Kaya maraming salamat po sa inyo. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ng mga life group leaders natin. Praise God. Praise God. Kasi higher calling, guys. Higher calling. Sabi sa Exodus 19 verse 4. Exodus 19 verse 4. You yourselves have seen what I did to Egypt. So dito, niremind sila ni Lord, ano yung mga bagay na nakita nila sa Egypt. So yes, nakita nyo. And how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Amen. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 6. Philippians 1 verse 6, He who began a good work in you will carry it on to completion. Kung anuman ang sinimulan ng Diyos sa buhay mo, ay tatapusin niya ng may katagumpayan. And that is my prayer. Nagsimula na po tayo dito sa online. Nagsimula na tayo maglingkod. Nagsimula na tayong sumunod. Ang panalangin ko, matapos natin hanggang wakas. With flying colors. Let us finish this race well and strong, mga kapatid. Matatapos natin ang takbuhin na hindi tayo lulugo-lugo. Tatapusin natin ang lakbayang ito na hindi tayo pagod na pagod, hapong-hapo. Alam nyo yun, yung minsan, di ba? Ay, sa wakas, natapos din. Ayoko ng ganon. Gusto ko yung energy natin. Praise God, natapos ko yung buhay ko ng matagumpay sa tulong at biyaya ng Diyos. Ganong level. Hindi yung pagdating sa dulo. Ay, natapos din sa wakas. Let us finish our race well and strong for the glory of God. And we will finish this race well and strong together with all our brethren. Sana, nawa, o ang deklarasyon ko na lang, kita-kita tayo sa finish line. Kita-kita tayo sa langit. See you in heaven. Lagi nyo naririnig sa akin yan. See you in heaven. Kasi doon yung finish line natin. Doon din tayo magtatagpo-tagpo. Diba? Doon pa rin tayo magtatagpo-tagpo. Pagdating ng araw. Walang mawawala. Huwag kang magpapaiwan. Okay? Tuloy-tuloy lang. So before God gives instruction to the Israelites, He gives a reminder. So binalik sila ng Panginoon doon sa katapatan niya sa kanila, sa mga Israelites. Kung paano dineliver ni Lord ang mga Israelites. Yeah, di ba? Joy ba? Joy.
Excited pa sa patinigang, well done. Amen. My good and faithful servant. Ano nga kaya pakiramdam na magkita-kita tayo sa langit tapos kasama natin si Jesus? No? Tama. Kaya ingatan ng buhay. No? So yun, pinaalala ni Lord. Yung katapatan niya, kung paano siya nag-deliver, kung paano niya pinoprotektahan ng mga Israelites, kung paano niya ginaid. Why? Because remembering builds trust. Bakit hindi mo ngayon alalahanin, di ba, yung mga ginawa ni Lord sa'yo para magbuo siya ng pagtitiwala sa Panginoon? Si Lord kasi naging tapat na siya sa atin eh. Di ba po? Ang dami niya ng pagkakataong naging tapat sa atin. Di ba? Kaya nga sabi sa kante, all my life you have been faithful. Buong buhay mo, Lord, naging tapat ka sa akin. All my life you have been so good. Buong buhay ko, Lord, naging mabuti ka sa akin. Alalahanin mo yun, yung katapatan at kabutihan ng Diyos. Because when God calls you to a higher level, kapag ile-level up ka ni Lord, syempre po, magkakaroon ka rin dapat ng deeper commitment. Kapag may level up, bilang ikaw na lingkod ng Diyos, there must be a greater or deeper commitment. There must be a greater obedience and stronger faith. Kasi kapag nilevel up ka ni Lord at wala kang commitment, obedience, and faith, babagsak ka. Babagsak ka. Kaya nga, tinatrain tayo ni Lord eh. Kaya lahat ng mga testing ng buhay mo ay paghahanda sa'yo. Hindi siya magsisimula ng mga bagong bagay, kundi ipagpapatuloy niya kung ano ang mga nasimulan niya sa buhay mo. So do not forget your testimony. Huwag mong kalimutan yung mga aral ng buhay mo. Yung mga pain, yung mga hurts, yung pagiging broken mo, huwag mong kalimutan yun because that is your testimony. Yan yung mga messes dumi ng buhay mo na ngayon ay naging message na dahil pinagamit mo ang buhay mo sa Lord. Yung dating basura ngayon ay patotoo na ng kabutihan ng Diyos. Yung dating mga pagsubok o tests ngayon testimony na ng buhay mo. Amen? Huwag mong kalimutan kung paano naging tapat at mabuti ang Diyos sa iyo. Because God will remind you. God will remind you of what He has done before dalihin ka ni Lord doon sa higher calling mo. Amen? Just think about everything the Lord has done in your life. Point number 2. Being set apart means living differently. Kapag sinabing set apart o ibinukod, ibig sabihin, may pagbabago na po ng buhay. We are not the same anymore. Ako, proud na proud ako kapag kinukwento ko kayo eh. Sa ibang mga tao, sa mga kaibigan ko, proud na proud ako talaga. Lord, alam ni Lord yan. Kasi, nakita ko po yung pagbabago na ginagawa sa atin ng Diyos. Nakikita ko po. Kung paano niya tayo binago at yung ano natin, yung desire natin, 'di ba? Yung kagustuhan nating magbago talaga. Hindi naman tayo perfect, 'di ba? Pero talagang ano natin, we are really trying and doing our best na magkaroon ng transformation. So sabi sa Exodus 19:5 verse 6, makikita nyo ulit yan, 19:5 verse 6, you will be my treasured possession, a kingdom of priests, and a holy nation. So hindi tinawag ng Lord ang mga Israelites para mag-blend in sa ibang mga nations. Niligtas sila ng Lord for them to stand out because holiness means setting apart. Setting apart. God bless you po kay Migris Gracilia.
Amen. Samahan po siya ni Lord in Jesus' name. And let there be healing. Let there be healing in Jesus' name, from the crown of his head to the sole of his feet, in Jesus' name. He is healed by the stripes of Jesus. Amen. Exodus 19 verses 5 to 6. So kapag sinabing holiness, kapag sinabing setting apart, ibig sabihin nito, mag-iiba na yung values mo. Mag-iiba na ang priorities mo at mag-iiba na ang lifestyle mo. Values, priorities, and lifestyle. Values, magbabago. Priorities, magbabago. Lifestyle, magbabago. So Israel was called to represent God to the nations. And in the same way, tayo, believers and followers of the Lord, today, we are called to reflect God's character in the world. Ang tanong ko, nakikita ba si Jesus sa buhay nyo? Nakikita ba si Jesus sa buhay natin? Nare-reflect ba natin ang character ni Lord sa mundong ito? Mga kapatid, nare-reflect ba natin? O tayo ay nagbe-blend in? Na kapag nasa church, okay na okay. Pero kapag nasa labas na at nakakasalamuhan ng iba, nagbabago na. I have seen a lot of people, no? Ako, sabi ko sa inyo, tagal ko rin sa church eh. Kaya, alam ko, no? I know. Minsan kung sino pa yung mga inaasahan natin, sila yung nasa church, diba? Dapat sila yung mabait. Do not be fooled. Because sometimes, mas mabibigla ka pa eh. No? Mas mabibigla ka pa na, ay, ganun pala sila. So, yeah, we are all people. No, we are all people. Wag mo isipin na porket nasa church, ay, hindi, mabait yan. Well, maraming mga tao mabait sa church, di ba? Pero ano tayo nga sa labas ng church? Yun nga yung tanong eh. Kasi di ba, paulit-ulit ako, lahat tayo mabait tayo sa loob ng church. Sino bang hindi? Di ba? And, masasabi ko sa inyo, marami akong kilala. No? Marami akong kilala. Talaga naman. Grabe. Hay. Alam mo yung mapapagano ko na lang? Hay. Ganon. Kasi, makikita mo, pag nasa church, nakataas ang kamay, makita mo nag-worship. Pero pag nasa labas, ay, grabe kong manira. Grabe kong mag-chismis ng buhay. At ang nakakatakot pa sa ginagawa, buti sana kung totoo yung sinasabi eh. Diba? Buti sana eh. Pero kahit totoo, minsan, masama pa rin. Pero grabe yung mga istorya na sinasabi nila. And I was a victim. Gusto kong sabihin sa inyo, biktima rin ako ng ganyan. Pero alam nyo, I would like to tell you again, never mind those people. Kasi wag kang magpa-apekto kasi hindi naman totoo eh. And at the end of the day, God will vindicate you. And at the end of the day, they will be accountable kung ano yung mga sinasabi nila. Di ba po? So, do not step down to their level. If they're doing that, let them. If they're saying anything behind your back, let them. Yan nyo lang. Ni-block ko, pastor, kasi taga-church pa naman. And yes, I do block. I unfollow people on social media. That's me. Okay? Hindi ko masasabing gayahin nyo ako, but that's me. I unfollow.
I block people, especially those people na grabe ang katoksikan sa buhay. Yun. But I forgive them. Okay? I forgive them. I just don't want them to be, parang to affect my mental health. Ganyan. And I don't want them na magkasala pa. So I chose to stay away from those people. Sorry to say, kaya ako di na nag-church, pero bago ako nagpahinga, nagpaalam po ako sa pastor namin. Oh, pero Mary Jane, kung okay ka na at healed ka na, go back. Okay, go back. Yes, that's me, Kuya Doms. Forgive, pray, and set boundaries. Set barriers. Okay, limit. Yun lang. Wag mo hayaan na magkasala sila dahil sa'yo kasi the more na nakikita ka nila, syempre may masabi sila, magkakasala pa sila. So, stay away from those people. Okay? Stay away. I choose peace of mind and boundaries. Yeah, same. Okay lang po kung wala kayong kilala sa church. Ano naman ng church? Welcoming naman po sila. So, attend kayo. Yeah. Okay. I pray na bigyan tayong lahat ni Lord ng tamang community. I pray for that. Hello, AR. God bless you. Sino tong AR? AR ano ba to? AR. Yan. God bless you. Okay. Kung walang JIL na malapit, baka meron malapit na kahit na anong church na Christian. Yan. Kung kasama nyo sa bahay, be a peacemaker. Yun. Panatilihin ng kapayapaan. So yun po mga kapatid, maging reflection tayo ng pagmamahal ng ating pong Panginoon. Okay? So being set apart is not about perfection. It is about direction and devotion. Hindi naman ibig sabihin na set apart, perfecto ka na. Hindi naman po. Ibig sabihin yan, may bagong direksyon at devotion ka na sa Lord. Alam niyo po mga kapatid, napaka-privilege po natin. Sa totoo lang, napaka-privilege po natin. Kasi nakilala natin si Lord Pinili tayo ng Lord. At ito po ay isang responsibilidad na mabuhay po tayo ng may pagkakaiba. There must be a distinction. Okay? There must be a distinction. So, dahil tinawag tayo ni Lord, pinili niya tayo, mabuhay ka na ikaw ay binago na niya. Okay? Patuloy na magpabago sa Panginoon. Amen po ba? Patuloy na magpabago. Araw-araw sa Panginoon. Ayan, sabi ko na nga ba, sobra na ako ng 30 to 45 minutes. Pasensya na po, 11 o'clock na. Pero tayo po ngayon ay nasa number 3 na. Number 3, the third. God's presence requires preparation and reverence. Okay? God's presence requires preparation and reverence. Sabi sa Exodus 19, 10 to 11, "Go to the people and consecrate them today and tomorrow, and be ready by the third day, because on that day, the Lord will come down." Sabi dito. So God instructed Israel to prepare. Ang mga Israelites, ano kailangan nilang gawin? Consecrate themselves, wash their garments, and set boundaries. Yan yung sinasabi ni Lord sa kanila. Maghanda kayo. At hindi ito basta ritual lamang, mga kapatid. Ito rin po ay heart posture. No? Yung pag-aayos ng puso. Kung gaano ba sila talagang ka-committed sa Lord na handa silang sumunod sa Panginoon.
Alam niyo po, ang encounter natin sa Lord, it requires intentional preparation. It requires intentional preparation. Parang sa atin lang. Kung gusto nating matuto, kailangan mong magpaturo. Amen po ba? So in today's context po, dito, ang preparation po natin mga kapatid, kahit saan ka, okay? Kahit anong preparation, for example, magpe-prepare ka sa interview, magpe-prepare ka sa may demo ka, teacher ka, magpe-prepare ka sa kung saan man, sa competition mo, whatever preparation that you need, ito yung mga kailangan mong gawin. Number 1, prayer. Kahit ikaw ay lalaban sa basketball, nagpe-prepare kayo, nagpa-practice kayo, pray. Kasi may mga nakikita akong ganyan ang tagal nag-practice, ang tagal nilang pinaghirapan, pero pagdating sa sa mismong araw na, ano nangyayari? May nangyayari. So, sayang lahat ng mga pinaghirapan. Di ba po, may mga ganon, sayang lahat ng mga pinaghirapan. At ayaw nating mangyari yun. So, isa sa mga dapat nating i-prepare, mga kapatid, o dapat nating ginagawa para mag-prepare, is to pray. Amen? So, prayer comes with preparation. Kasama yan. Nagpe-pray dapat. Kapag ikaw ay naghahanda, nananalangin ka. Amen. Ano pa yung preparation? Repentance. Siyempre, dapat nagpapalinis ka rin lagi sa Lord. Humihingi ka ng tawad, kasama na dyan ng surrender, intentional time with God, and removing distractions. Yan po ang preparation. Prayer, repentance, surrender, intentional time with God, at removing distractions. May mga bagay ba na dapat na kayong tanggalin na mga distraction? Masyado na ba kayo na-occupy ng social media? Masyado na ba kayo na-occupy ng ibang mga bagay? Baka may kailangan ka ng tanggalin. So we cannot treat God like an afterthought and expect deep encounter. Yung parang, Lord, gusto kong lumalim sa'yo, pero napapadaan lang siya sa isipan mo. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng napapadaan lang siya sa isipan mo. Tapos you expect, Lord, kilalang-kilala na kita. I have deep encounter with you. Pero hindi ka marunong mag-pray. Hindi ka nagre-repent, hindi ka nagsusurrender, wala ka intentional time sa Kanya, hindi mo tinatanggal yung mga distractions. So, hindi pwedeng ganon. Kasi kapag casual ang approach natin kay Lord, it leads to shallow encounter. Ito lahat tayo guilty. Naranasan nyo na ba? Nagpe-pray ka, tapos may tumunog sa messenger mo. Ting! Tapos kinuha mo yung cellphone mo. Binasa mo yung message. Tapos, hindi mo na natuloy yung prayer mo. May mga ganyan, di ba? Napakadaming distractions. For example, nagluluto ka or naglalaba ka, di ba? Tapos, sige, magbabasa muna ako ng Bible habang umiikot ang washing machine. Okay, babasa muna ako. Tapos, nung magbabanlaw ka na, sige, dyan mo na yung Bible, nalimutan mo nang tapusin. Ang daming distraction sa paligid. Diba? Napakadaming distractions. So, yung casual approach natin kay Lord, it leads to shallow, mababaw na encounter lang. So, mga kapatid, kung gusto natin ng deeper presence ni Lord sa buhay natin, let us prepare. Through prayer, repentance, surrender, intentional time with God, and removing distractions. Kapag kayo ay a-attend sa church, mag-do not disturb kayo para wala mo na mag-notification. Kapag magpipray kayo, DND muna po kayo. Di ba po? Yun naman mag-DND muna kayo para walang distraction. Oo, tapos minsan mabilis tayo ma-distract. May mga biglang pumapasok sa isipan natin habang nagpipray tayo. Tapos biglang maiisip na parang, nakapagbayad na ba ako ng bill ng kuryente? May mga ganun, di ba? So, mga kapatid, huwag tayo magpapadaig sa ibang mga
kaisipan. Okay? Wag. So maghanda tayo, paglalapit tayo sa atin pong Panginoon. Yan. Tama, Ate Winnie. Tama po yan. Praise God. Magpatuloy pa rin. Amen. O yung pa isa, di ba? May mga umaten sa church, nag-i-scroll. Yun lang, nakakalungkot lang. And I pray na tayo ay hindi ganon, kundi tayo ay nagpapabago sa atin pong Panginoon. Hindi tayo mga church-goer lang, but we are worshipers of the living God. So for our conclusion po, mga kapatid, our conclusion, number 1, our past testimony fuels present obedience. So, alalahanin mo ang katapatan ng Lord sa buhay mo, okay? Alalahanin mo yung mga bagay na ginawa sa'yo, yung mga testimonies ng buhay mo. Kasi kapag inaalala mo yon, mas nagkakaroon ka ng desire na sumunod sa Panginoon. Amen. Yun, praise God. Ate Catherine, 3 a.m. Number 2, yeah, praise God, Teacher Pam. We are called to reflect God's character in our lives. Okay? So, nawa, lagi po mga kapatid na re-representa natin ng maayos ang atin pong Panginoon sa ating buhay. We are called to reflect God's character in our lives. Walang lumabas. Kaya nawa po ay makita si Jesus sa buhay po natin. Nawa makita si Jesus sa buhay po natin. Sabi ng mga tao sa iyo, ay grabe, bumabait ka na, ganyan. We are called to reflect God's character in our lives. Lumabas na po ba? Wala pa rin. Sige, babanggitin ko na lang po. We are called, tayo ay tinawag, we are called to reflect God's character in our lives. We are called to reflect God's character in our lives. And number 3, and the last, number 3, yan, encounter is intentional, not accidental. Wow, praise God. Yan, di ba? Nakikita. Praise God. May staff collection. Sabi ng anak ko, ang bait ko na daw po. Di daw ako sumisigaw sa umaga. Yan, tama. Simulan natin sa maliliit na bagay. Kung dati di mo pinagtitimpla ng kape yung mister mo, pagtimpla mo ng kape. Kung dati di mo pinaghahain ng breakfast yung mga anak mo, paghain mo. Di ba? Kung dati puro bunga nga kaagad sa umaga, ngayon, wag mong magkambumunga muna, di ba? So yun, simulan natin sa mga maliliit na mga bagay. Hanggang sa makita nila, unti-unti na tayong binabago ng atin pong Panginoon. Amen po ba? So, ang chapter 19 po, mga kapatid, ay ang pagtawag ng Diyos sa mga Israelita. Hindi lamang po para sila ay bigyan ng instruction, kundi po gusto ni Lord dito mag-establish talaga ng deeper relationship with God. Amen? At yun ang gusto ni Lord sa atin. Sa ating lahat ng mga tagasunod ng Panginoon. Deeper relationship. Hello po, Tita Melody. God bless po. I miss you po, Tita. Kamusta po kila Kuya, Tito Bernard, kila Sam, kila Japet. Yan, hello po sa inyo. Tsaka kay Shem. Totoo, Ate Rochelle. Kaya bukas walang mawawala. Magpe-pray lang tayo bukas. Kasi po may lakad ako tomorrow. Okay? So, yan, mga kapatid. For our final words. Yan, for our final words. The greatest transformation happens not just in deliverance, but in encounter with God. Again, the greatest transformation happens not just in deliverance. Hindi lang doon sa tinanggal tayo ni Lord. Okay? Inalis niya tayo sa isang lugar.
Pero ang tunay na transformation daw ay kapag na-encounter natin si Lord. Lumabas po ba sa inyo? Yan. The greatest transformation happens not just in deliverance, but in encounter with God. Wala. Sige, yung una muna, baka masyadong mahaba. Yan yung una. Because the greatest transformation happens not just in deliverance, but in encounter with God. Praise God. Or kung wala, isasend ko na lang kay Ate Rochelle. Teka, send ko kay Ate Rochelle. Ayan. So, sinend ko sa'yo, Ate Shell. So, that's it for our Exodus chapter 19, and I hope and I pray po na tayo pong lahat ay natuto muli araw-araw. Palakpakan po natin si Lord. Mas malalim na relasyon sa ating pong Panginoon. Yon ang nais i-establish ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So we are not here because God delivered us. Hindi lang dahil tinanggal niya tayo sa isang sitwasyon ng buhay natin. Pero mas gusto po ng ating pong Panginoon, mga kapatid, na tayo ay mas magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Okay? Let us save the grounding session po next week po muna ha, mga kapatid. So, yan po. Kasi po medyo late na. Okay? So, i-save natin. Save natin yan. Mag-ipon-ipon muna tayo. So, yun. Maraming salamat po for joining us tonight sa atin pong evening devotion. Tayo po ay dadako na sa ating panalangin. At mga kapatid, siguro po ang gagawin natin, paiikutin natin yung mga life group natin, no? Paiikutin natin yung mga life group natin. So, mag-a-assign tayo, for example, sa life group 1. Kayo po ang maghahanap ng opening at closing prayer sa tuwing nagde-devotion po tayo. Yan. Tapos isang magte-testify siguro. So, opening prayer, isang magte-testify, then closing prayer. So, siguro po paikutin natin sa bawat life group natin. Okay? So, para merong ginagawa, merong kayong aabangan sa bawat devotion po natin. Amen. So, God bless you, Garlic Duck, sa iyong interview. Amen. Hello, SK Gaming! Yeah, you are very much welcome here. We miss you, We miss you, SK Gaming. Next week, starting Monday, Ate Rochelle. Yeah, starting Monday. Grabe, lumiliit na yung mata ko kasi parang ang gara pag walang salamin talaga. Parang alam niyo, parang bumabagsak yung mata ko. Ganon. Pag walang salamin. So, sige po, pray na po tayo. Yan, para makapagpahinga na rin. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Sige po, shall we close our eyes? Let's bow down our head and let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa katagumpayan ng pag-aaral po namin ngayon ng Exodus chapter 19. We just want to thank you, Lord, for all this rema, for all the revelation, God. Salamat po dahil tunay na ang gusto mo po ay hindi lang po kami basta maialis doon po sa mga pinagdaanan naming sitwasyon. Pero Lord, ang nais mo ay magkaroon kami ng deeper relationship, intimate relationship with you. And that is what we desire, God. Maraming salamat po. Turuan mo po kami na wag makalimutan. Panginoon, tulungan mo kaming wag makalimutan yung mga bagay na ginawa mo sa amin, na kung paano ka naging tapat, kung paano ka naging mabuti, Panginoon. I-remind mo kami ng mga miracles, kung paano mo kami pinagaling, pinagpala, yung mga answered prayers, yung mga binuksan mong mga pintuan, God, in Jesus' name. Yung mga panahon po na talagang tinatawid mo kami doon sa mga sitwasyon na sobrang hina namin, sobrang umiiyak kami sa sobrang hirap ng pinagdadaanan namin. Thank you, God. Hindi po namin kakalimutan ng lahat, Lord. Let our memories of your faithfulness, God, strengthen our trust in you.
in the name of Jesus. Baguhin mo po yung desires namin. Baguhin mo yung kagustuhan namin, mai-align sa kung ano ang nais mo, Panginoon. Samahan mo kami palagi, Lord. Tulungan mo kaming lumago sa iyo sa prayer, sa worship life namin, Panginoon, even in our quiet time with you, God. And yes, Lord, ngayong gabing ito, hallelujah, we just wanna say, yes, Lord, susunod kami sa iyo. We say yes to our calling, Panginoon, to your calling. We say yes, Lord, to your presence. And we say yes, Lord, to your process. Ano man ang nais mong gawin namin, Panginoon, bring us closer to you, Lord. Draw us to your mountain, O God, and transform us as we encounter you every day, every single day. Bigyan mo kami ng masarap na pagtulog ngayong gabing ito. I-restore mo lahat ng mga nawalang kalakasan sa amin, Panginoon, at pagpalain mo ang bawat pamilya na kinabibilangan namin. God bless Israel. God bless the Philippines. God bless all the body of Christ. God bless Heart to Heart community, all our OFWs. God bless all the Filipinos of the world. God bless Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the 7 continents of the world. And we declare that Jesus is Lord over our lives, over our families, and over the whole wide world. Maraming salamat po, Panginoon, ngayong gabing ito sa napakasarap na presensya mo at napakasarap na mga salita mo na pagsalusaluhan po namin. Maraming salamat, binabalik na po namin sa iyo, Panginoon, ng pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord. Maraming